Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close, your enemies closer. Yan. Una natin pag-usapan, mamaya natin itatakil at bibigyan ko yung komentaryo ng patungkol doon sa kaduda-dudang kudeta. At meron akong nakausap from the inside kung anong kanyang masasabi patungkol dito. Pero simulan po muna natin dito. Ayan. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Parang nakikita nila, kaalyado na ba ng administrasyon ang CPP-NPN? Mukhang ganun nakikita nila eh. Siguro tama natin yung pagtingin dito. Hindi siguro. Hindi kami naniniwala na kaalyado na siya ang CPP-NPNDF ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administration. Pinapalabas nila Franz Castro yun. Pero hindi totoo yun. Ayan, pinapalabas. Ito sila Franz Castro, nakaalyado. Ibig sabihin, malakas na sila. Malakas na sila kasi pinapalabas nila daw nila Franz Castro di umano na itong gobyerno na to, na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay kasamahan na ng mga NPA. Alam nyo po, hindi naman ako naniniwala na kukonsintihin ni Marcos ang mga NPA. Ngunit, dapat sabihan niya etong si Romualdez. Kasi doon po dumidikit. Franz, tapos si Romualdez, siyempre bilang pinsan at speaker pa, tumutuloy ulit kay Marcos. Kaya ito yung lagi nating sinasabi. Talagang yung mga nakapaligid kay Marcos, palpak. Inaantay namin pagtatatanggalin nyo yan. Kasi ang pagdikit ng NPA sa iyo, Marcos, ay true Romualdez. Ang tawag namin dito, nagkakaroon ng limited tactical political alliance doon kay Speaker Martin Romualdez at sa CPP bloc na nasa loob ng Kongreso. Bakit limited? Sapagkat nakapokus yan sa pag-atake kay Sara Duterte. Doon lang yon. But Martin Romualdez, as a political leader, as a politician, does not believe in the ideology of the CPP, NPA, NDF. So, hindi ito ideological alliance. Ito ay tactical political alliance for convenience, for common enemy sa politika. Sa CPP, NPA, NDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa bloke nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inahanay nila ang number 1, Sara Duterte. But of course, tama si Ma'am Lorraine sa binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration, isusunod po nila si Bongbong Marcos at ikaw. Yun, ito. Ang paniwalag nila dito, sila po, ito sila ka-Eric, ay hindi naniniwala kasamahan ng NPA si Romualdez. Hindi sila kasamahan na nitong nila Franz Castro. Kaya lang ang nangyayari for convenience. May agenda eh. Meron silang common na kalaban. Si Romualdez, kalaban si Sara, itong sila Franz, itong mga tinatawag nila mga parte ng NPA, kalaban din si Sara. Kasi alam natin, hindi lang naman si BP Sara, pati ang buong pamilyang Duterte, yan ang talagang seryosong pabagsakin, patayin ang kanilang organisasyon. Hindi po yung tao, organisasyon, para mahinto na ang paghahasik ng lagim nitong mga NPA. Okay? So, nagsama sila for convenience. Pero hindi ibig sabihin kasapi na ng NPA si Romualdez. Ito namang punto nila Franz, syempre gagamitin. May pera eh. Kailangan nila si Romualdez. Ganyan naman sa politika, di ba? Kaya nga ngayon, ang daming sip-sip ng sip-sip kay Romualdez. Even yung mga senador na ibang mga DDS, bagamat hindi sumisip-sip pero tahimik. Di ba? May tinitingnan nila dyan yung mga pakinabang eh. At may pakinabang ito sila Franz kila si Speaker dahil sa pera. Pangalawa, media mileage.
Alam mo naman, laging nakadikit siyang dalawa. Si Romualdez, laging nakadikit kay Marcos. So, merong media ang si Romualdez. Pansinin nyo sa balita. Romualdez. Oh, may mga grupo pa nga silang vlogger. Ako naniniwala, merong mga grupo yan na bagamat nabalitaan natin, pero ako personally, naniniwala ako doon, meron yan. Nag-aalaga ng vloggers yan for For PR. Oh, panuorin nyo yung mga binugbog ni Sas. Ginawang bobo ni Sas. Panuorin nyo. Saglit lang, huwag nyo laging panuorin. Papakinabangan pa kayo na manonood kayo views. Pero kita nyo. Pipitik konti, pero pupurihin. Mahalatahan nyo naman yung galawan nila. Kaya, kailangan nitong maka-NPA, nitong sila Franz et al., eto si Romualdez. Eto naman si Romualdez, kailangan din ang eto sila Franz. Siyempre, sino bang higanting apelyido? Wag na tayo magbiruan. Kung gusto mong mapaposisyon, ang gigibain mong apelyido, Duterte. Yan na ang matinding apelyido ngayon. Marcos at Duterte. Yan na yun. Ngayon, si Romualdez may pangarap eh. So, anong first step? Gibain ng Duterte. So, may common na sila. May common enemy. So, mag-ingat kayo. Dapat putulin mo na yon. Huwag mo na silang hayaan na mamayagpag. Akala mo, kaibigan mo sila. No. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close. Your enemies closer. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Ganon po ka-oportunista at manggagamit ang CPP, NPA, NDIP. So sa netizen, ang sagot natin ay dapat po imulat namin tuloy-tuloy ang ganitong pagpapaliwanag sa mga political leaders. And tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang patumpik-tumpik ang kalaban-kalaban. Ang kaibigan-kaibigan at ang mangunguna, interes ng mamamayan at pamahalaan, hindi interes sa political ambition. Itong tandaan dapat ni Speaker Martin, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng ating mga government official. Ang armado, the red area, at ang hindi armado, which is the white area or urban operations, they are only distinct in character but inseparable in operation. Magkadugtong po ang layunin nila. Magkaiba ang pamamaraan pero hindi sila hiwalay. Supportive of each other. Yes. Ayan, so maliwanag pasimplihin natin ang itong CPP, NPA, dalawang grupo po yan pero iisa. Okay? Ang dali nila, yung pula, armas ang hawak. Yung puti, posisyon. Ganyan sila gumagapang sa society natin. Meron silang, kumbaga sa, alam nyo sa sindikato, dalawa kailangan mo dyan. Armas at utak. Pulis at abogado. Yan ang sinasabi ng mga sindikato. Yan ang dalawa mong kailangan. Military men o pulis at abogado. Hindi ko po sinasabing masama yun Okay? Ibang hiwalay po. Hindi ko sinasabing masama ang pulis at abogado. Hindi po. Except yung vlogger at lawyer na hindi na ata nag-abogado 5 times a day na mag-live. No? Iba istorya yon. No? Hindi ko sinasabing masama. Kaya lang, kanya na strategy nila. Merong armas at meron yung sa ilalim. Ito yung mga gumagapang kumukuha ng posisyon. Ito yung gumagapang sa eskwelahan, gumagapang at yung iba nga nasa house pa. Pero iisa layunin yan, pabagsakin ang administrasyon, pero ito ay para sakupin. Hindi yung parang ito ay simpleng oposisyon. Hindi ganon. Hindi yung kunwari oposisyon na maka Duterte, maka ganito, maka Marcos o maka Dilawan. Hindi. Iba to. Kaya wag po nating lalaruin itong mga ito. Kaya nagtataka ako na iintindi natin yung mga Chinese sa dagat, samantalang ang mga terorista ay nandito sa loob, nasa city. At higit sa lahat, yung mga Chinese nasa loob na, nasa Pogo na, andi dito sa loob.
Dapat asikasuhin yung Chinese sa dagat, pero wag nating kakalimutan, mas importante yung nasa loob. Ito talaga problema natin. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, NPA. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, yan ay parte na ng mga Chinese. I'm not saying na i-hate nyo ang Chinese. Kaya lang, ang punto ko dito, dapat dito gumagana ang intelligence fund. Yung pondo, hindi yung doon. Bakit nando doon? Malayo yun sa atin. Ang imminent danger para sa iyo, para sa anak mo, para sa magulang mo, nandito, kasama nyo sa city. Hindi mo alam kung sino sila. The next performance will start momentarily.